po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba ay handa na sa ating gawain sa umagang ito? Inaanyayahan ko po ang bawat isa na dumalo at makibahagi sa ating gawain sa umagang ito. Bilang panimula po ng ating gawain, ng ating pananambahan, pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng mga awit, Kabanata 132, talatang 7. At ito po ang sinasabi. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. O aming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa mga oras ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ngayon ay araw ng linggo, araw ng pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo dahil sa iyong kadakilaan at pagbibigay ng aming mga kaloob sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil kaming lahat na mga anak mo, lahat sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at sa mga kalalakihan, Panginoon, na sama-samang magsamba sa iyo sa araw na ito. Nawa ang lahat na gagamitin mo sa umagang ito ay maging karapat-dapat sa lahat ng kanilang gagampan na tungkulin, Panginoon. Ang aming dalangin na walang anumang gawain ng kaaway ang siyang manaig sa araw na ito, Panginoon. Walang kapangyarihan ang kalaban kung hindi kayo lamang, Panginoon, ang siyang masunod sa araw na ito. Kaya naman, Panginoon, kaming lahat na mga anak mo ay handa na upang purihin ka at pasalamatan at sambahin ang pangalan mo sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga gaganap ng kanilang mga tungkulin sa umagang ito ay puspusin mo ng iyong banal na espiritu upang ang iyong mga kalooban ang siyang masunod, Panginoon, at hindi ang kalooban ng ninuman, Panginoon. Maraming salamat dahil kayo ang siyang papurihan namin at sasabahin sa araw nito sa kabila ng kalagayan na kinakaharap namin ngayon, Panginoon. Naniniwala kami na kayo ay gumagawa ng kaparaanan upang maganap ang aming gawain na kung saan ay purihin ka at sambahin at makibahagi kami sa mga mabubuting salita mo, Panginoon. Nawa ang mensahe mo ang siyang maririnig namin, Panginoon. Ito lang po ang aming tamang dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpala at maligayang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Morning! Yan, good morning. Handa na po ba tayong sumayaw at umindak para sa ating Panginoon? Amen! Kung tayo ay handa na, awitin po natin Sabik sa Presensya mo. Panginoon, kami ay narito ngayon at nananabik sa inyong presensya. Tunay nga na napakabuti mo, Diyos. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik
narito po kami upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa namin. Lord, kung minsan sa buhay namin, nagkukulang kami sa iyo. Kung minsan, Lord, nakakalimutan ka na namin. Kaya Lord, narito kami upang isurrender ang lahat-lahat ng kasalanan namin. Lord, nagpapasalamat kami dahil hindi ka nagkulang sa buhay namin. Hindi ka nagkulang sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat dahil hindi ka nagkulang sa pagmamahal na pinaparamdam mo sa amin. Kaya mga kapatid, patuloy lamang po nating awitan at sambahin ng Panginoon ngayong araw na ito. Iparamdam natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Awitin po natin, di ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panagan na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako
patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Let's sing, Kailan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala tong pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Pagsamba at papuri, ika'y tapat at napakabuti. Sa aming buhay ay aming lahi, ika'y nanatili. Pagsamba at papuri, ika'y tapat at napakabuti. Sa aming buhay ay aming lahi, ika'y nanatili. Aming Diyos
tapat at napakabuti sa aming buhay at aming lahi. Ika'y nanatili. Pagsamba at papuri, ika'y tapat at napakabuti sa aming buhay at aming lahi. Ika'y nanatili. Aming For our communion song, awitin po natin siya sa atin. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo po ay dumako na sa ating banal na hapunan. Bago ang lahat, ating munang pakinggan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Mateo 26:26-30. Ito po ang kanyang sinasabi. Samantalay sila'y kumain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugong ng tipan, ang aking dugong magbubuhos dahil sa marami.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng mga bagong alak ay inuming kong kasalo kayo sa kaariyan ng aking Ama. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Purihin nawa ang pagkabasa at pagkarinig sa banal na salita ng Diyos. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. O Diyos nating makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan na inyong pinakaloob ngayong araw nito. Naway Panginoon, iniiling po namin na bago namin tanggapin ang tinapay at sarong ito, pakalinisin mo nawa kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Naway Panginoon, iniiling ko rin po sa inyo, nagabayan mo kami sa lahat ng aming mga gawain, lalong-lalo na po sa aming mga trabaho, at naway bigyan mo nawa kami ng sapat na karunungan kaalaman upang maisaayos namin nito at gawin namin ang tama naming gawin upang sa ganun malayo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan at kasalanan. Naway Panginoon, idinadalangin namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli na tayo po ay magkakasama na magkakapatid kay Kristo upang patuloy na sambahin po natin ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat din po tayo dahil sa mga resulta na naririnig po natin at pinapalabas po ng ating gobyerno na tayo po ay bumaba na po sa level 3. Ang ibig pong sabihin niyan ay bumababa na po ang nagkakaroon po ng COVID. Kaya sobra ho ang pasasalamat natin sa Diyos sapagkat nagkakaroon na po ng katuparan ng ating mga dasal. Na nawa nga po ay mawala na po lahat ng ito at tutuldukan na ng Diyos ang COVID-19 sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya magpatuloy po tayo sa panalangin, mga kapatid. Huwag po tayo magsawa na manalangin. At patuloy natin idalangin na lahat ng mga kapatid natin, mga kakilala natin, kaibigan natin na ngayon ay may mga pinagdadaanan sa COVID. At patuloy nawa sila na tulungan ng Panginoon at makasurvive po sa pinagdadaanan po nila at palakasin sila ng dakilang may kapal. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay nasa dako ng mensahe ng ating Panginoon. At nawa po sa umagang ito ay patuloy na ihanda natin ang ating sarili upang sa magkagayon ay magbigay ito ng importansya sa ating Panginoon. I-focus po natin ang ating sarili sa Panginoon sa pakikinig ng mensahe po ng ating Panginoon at ihanda rin natin po yung ating mga cellphone sa ating mga comment box as part of our participation dun sa mensahe po ng ating Panginoon. Bago po tayo makarinig ng mensahe ng Panginoon, tayo muna po ay manalangin in the sight of God. Dakilang Diyos, kami po ay narito ngayon sa iyong banal na harapan upang minsan pa, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa bawat pagkakataon ng aming buhay na patuloy na kami pinapalakas mo, pinapagaling mo kung kami po ay may sakit. Patuloy na tinatanggalan mo po ayun lahat ng takot at pangamba sa aming mga sarili, lahat ng mga anxiety, lahat po ng mga worries, ay nawawala po sa amin sapagkat Panginoon, ang pinapalit mo po sa amin ay ang tapang harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya Ama, maraming po salamat at umaasa po kami na lahat ng mga kapatid namin na may pinagdadaanan dito ay lahat ay gagaling, Panginoon, sapagkat alam namin na ibibigay mo sa amin ang tunay na kagalingang nagmumula sa iyo. Kaya Ama, salamat po sa lahat ng kagalingang ito, sa lahat ng mga sagot sa mga panalangin po namin na dinudulog po namin sa iyo. So umagang ito, tulungan mo po ang napakalit mong lingkod sa kanyang mensahe na ipagkakalob sa umagang ito, na nawa ang mensaheng ito hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman at karunungan, kundi ang mensaheng ito ay galing po sa inyo, Panginoon. Ilalagay mo sa kanyang bibig ang lahat ng mga salitang ito upang lalo pang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin upang patuloy po namin itong may apply, may practice sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Ma'am, maraming po salamat. At ang lahat ng mga bagay nito ay aming pong samo at dalangin hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Sunday na naman po, sobrang saya po natin sapagkat alam ko, bagamat hindi ho tayo nakikita dahil po sa sitwasyon natin, pero malapit na po ang dasal po natin ay magkita-kita na po tayo at ipagkakalubyan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa pagkakataong ito, ang mensahe po na tatalakayin po natin as part po na tinatalakay po natin ang aklat po ng John chapter 15 ay 4 basket, 1 choice. Ayun po yung pinakapaksa po natin. Kung nakikita po ninyo sa inyong mga screen at sa inyong pong mga cellphone, meron pong 4 na klase po ng basket. Okay po? Kaya nga po yung ating paksa, 4 baskets, 1 choice. At yan, ikukunin din po natin sa aklat po ng John chapter 15. Ang una pong basket ay empty. Ang ikalawa pong basket, pababa ay medyo konti lang ang laman. Pangatlo ay dumadaming laman. Pero yung pinakaapat ay apaw. Apaw po ang laman po niyan. Kaya nga po, yan, nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Tingnan niyo po kagad. At mamaya po ay titingnan natin kung ano pong napili nyo pong basket dyan. Okay po? In our conclusion, sabihin po natin kung anong basket ang napili po natin after po na marinig po natin ang mensahe po ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, nais ko pong basahin ang ating pinaka-konteksto po sa umagang ito from John chapter 15 verse 5 to 8.
Ang sabi po ng banal na Biblia, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Naku po, if anyone does not remain in me, is like a branch that is thrown away and withers. Naku po naman, yan po yung ating pong mga teksto mula po sa aklat po ng John. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. And this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be disciples. Yan po yung pinaka-teksto po na gagamitin po natin sa umagang pong ito dun sa paksa po nating for basket one choice. Okay po? Kaya po, makikita po natin, dyan pa lamang ay maliwanag na mga kapatid, ang pinakapaksa po natin. Napakaganda po ang talagang hamon ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya nga po, alam po ninyo, meron po sinabi po ang aklat po ng dyan po rin sa Kapitulo 15, pero ang versikulo po niya ay 16, na nais ko pong basahin sa inyo, pinakakumpletong teksto po natin, karagdagang teksto po natin, para higit po nating maintindihan ang mensahe po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Alam po ninyo, itong mga talatang ito ay nakapagbibigay po sa atin ng kalakasan, mga kapatid ko po kay Kristo. Alam po ninyo kung bakit. Sapagkat ito po yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak, na ang kanyang command, ang kanyang utos sa atin, kailangan magbunga po tayo. Okay po, sapagkat at kailangan manatili po yung bunga natin. At kapag ka po daw yung bunga natin ay nanatili sa atin, anuman po daw hilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibibigay po sa atin ng Amang nasa langit. Yan po ay isang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, ang challenge sa bawat sa atin, sa ating mga anak ng Diyos, ay yung patuloy na tayo po ay manindigan. Tindigan natin yung mga pangako po yan ng ating Panginoon at tindigan din natin ang ating mga pangako. Whatever happened in our journey being a Christian today, bilang mga anak ng Diyos, anuman yung pagdaanan natin, ay talagang ang hamon ay manatili po tayo sa Panginoon. At yan na sinasabi po ng ating mga tekstong ginamit po kanina. Kaya nga po mga kapatid ko, iyon po yung goal ng mensaheng ito, to encourage you to continue your service to God. You continue to trust in God. Alam po ninyo, yun po yung mahalaga ngayon sa buhay po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, mula po sa amin hanggang sa inyo, tayong lahat ng mga Kristiyano, tayong lahat ng mga anak ng Diyos, talaga pong hawak kamay po tayo para lagi tayo maging matibay. Yung pundasyong tinanggap nating pananampalataya ay manatili po yan upang ang bunga ay mananatili sa atin. Eto ang tiyak ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo. Anumang hilingin mo, tiyak, ibibigay po daw yan ng ating Amang nasa langit. Pangako po yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya yung mga talata po na ngayon ay binabasa po natin, huwag po ninyong kalimutan kasi po yan ang nagiging sandigan po natin, yan ang nagiging sandata po natin, kalakasan po natin, mga kapatid. Okay po? Kaya yan po ay panatilihin po ninyo na ma-memorize po ninyo yung mga talatang yan. Sa mga talatang ding yan ay may 3 bagay po tayong pag-uusapan. Ang unang bagay, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, bearing fruit is a lifelong process. Yan po yung unang bahagi na pag-uusapan po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po. Ulitin ko, yung pinakaunang paksa po natin, tatalakayin, bearing fruit is a lifelong process. Kaya nga po, ang pagiging mabungang Kristiyano, hindi ho basta-basta yan. Meron pong ginagawa ang mga anak ng Diyos para magbunga ng marami. Okay po, para manatili ang bunga. At ang isang puno, bago magbunga, marami pong ginagawa
okay, na mga pamamaraan para magbunga po. Lahat gagawin para maging malusog ang puno, okay po, para magsanga at pag nagsanga ay magbunga. Kaya nga po ako, sa totoo lang, dahil nga ang tatay ko ay farmer, kaya kami lumaki dyan sa bukid, kaya ako po, kahit papaano po ay nalalaman ko kung paano po ang proseso ng pagpunla pa lang. Kami po sa palay, alam po namin yan ha. Sa palay pa lang, pagpunla pa lang, pagtanim pa lang, hanggang paglaki. Alam ko po kung paano alagaan ng tatay ko para yung palay niya ay maging mabunga, maging sagana yung bunga. Kaya pag nag-harvest po siya, nako po, talagang napakarami pong ani na ibinibigay po ng inaalagaan po ng aking tatay. Kaya nga po, itong pagkakataong ito, ako nakaka-relate po ako dito. No? Mahabang proseso para isang magbunga at magbunga ang isang puno. Okay? At yan ay niyan tulad ng ating Panginoon sa proseso natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, kailangan hindi tayo susuko. Kailangan talagang mananatili tayo. Kasi mahirap. Okay po? Baka po kasi sumuko ang iba ay wala pang bunga. Di po ba? Kaya nga, kailangan mabunga po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi po, you will have to work very hard. Itanong po natin yan sa ating mga farmers. Kayo po, pwede po kayong magtanong para po malaman nyo kung totoo yung sinasabi po natin sa umagang ito. Kailangan po yung tinatawag na hard work. Okay po, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo. Hard work. Okay? You will have to work very hard. Kailangan ng Kristiyano talaga, kailangan siyang gumawa at gumawa. Kailangan siyang magbigay ng effort niya sa pagiging Kristiyano. Kaya nga, pagiging Kristiyano po talagang maraming bagay siyang gagawin para lalo siyang magbunga. Okay po? Halimbawa, sa atin ngayon, hindi siya nagsasawang magbasa ng Bible, hindi siya nagsasawang manalangin, hindi siya nagsasawang makibahagi sa gawain. Okay po? Yan po yung mga proseso na para ang isang Kristiyano ay magiging mabunga. O, yun po yung sinasabi po. Okay po? Kaya nga talaga pong kahit maraming mga pagsubok, maraming mga tukso sa buhay, talagang linalabanan niya para lalo siya magbunga. Ang tawag po natin niya talagang hard work. Talaga pong pinoproseso ng isang Kristiyano ang pagiging Kristiyano po niya. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa umagang ito, sa mensaheng ito, na ngayon ay magbibigay sa atin ng kamalayang muli at karunungang muli upang makita po natin ang gusto po at kalooban ng dakilang may kapal. Kaya nga po, alam po ninyo, si Apostol Pablo po ay meron pong sinabi sa atin tungkol po dito sa unang bahagi ng ating mensahe. Okay po? Sa chapter 3 po ng Colossians, verse 23 NIV version. Ang sabi po dyan ay ganito, whatever you do, work at it will all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ito po, mga kapatid, nawa po maintindihan natin ito ha. Ang ating pong lahat ng ginagawa sa mundong ito, whatever you do, yun po yung sinasabi po ng Biblia ni Apostol Pablo po ha, whatever you do. Okay, ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, nagtatrabaho ka man, okay, nag-aaral ka man, may business ka man, okay po, ano man po yung ginagawa mo ngayon ha, sa pagiging Kristiyano mo, ginagawa mo po yan, not because of the human o sa mga tao, kundi ginagawa po daw natin ang lahat ng mga bagay nito ay dahil sa Panginoon. Amen po ba doon? Pakatandaan po natin ito, ang mabungang Kristiyano, lahat ng ginagawa niya, not because of men, but because of Jesus Christ. Yan ang sinasabi po. At ang ginagawa niyang effort na yan, kaya nagiging mabunga at nararamdaman niya, nagiging kalakasan niya. Kasi nga yung ginagawa niya, masaya siyang ginagawa lahat niyan. Alam po ninyo, ito po realidad ng buhay. Kapag ang Kristiyano, yung ginagawa niya ay galing sa po, ang sarap po niyan. Kahit napapagod po tayo, kahit napapagod ang tao, dahil sa ginagawa niyang masaya siya, wala pong problema sa kanya yan. Kasi nga masaya siya na ginagawa niya yung bagay na alam niyang makapagbibigay sa kanya ng lakas at bunga.
Kaya nga minsan kahit gabi na, ako po sa totoo lang, hindi naman, ito po marami po ako ngayon nakikita, even here in Imus Church, sobra po talaga, even our young people, yung ating mga musician, yung ating mga instrumentalist, yung ating mga multimedia, even ako po bilang pastor po nila, nakikita ko po ngayon ang pagpupursige, ang lahat ng mga effort na ginagawa nila upang magpatuloy po ang gawain po ng ating Panginoon. At alam ko rin na maraming mga local churches sa buong mundo ginagawa po ang lahat ng ito. At ito, sasabihin po natin hindi ho sayang ang lahat ng inyong ginagawang yan sapagkat hindi lingid sa Diyos ang lahat ng mga ginagawa po ninyong yan sapagkat yan ay sinabi po ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 23. Okay po? At nawa po maging kalakasan nyo ang mga sulat na yan na sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagkakataong ito, meron po sinabi ang Proverbs, okay po, chapter 14, verse 23, ay ganito po. All hard work. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Sinabi po ito ng matalinong tao sa mundo. Si Solomon, sabi po niya, all hard work brings a profit. Ang ganda po niya But mere talk leads only to poverty. Tinuturuan po tayo ng taong ito kung paano gawin natin because he experienced everything under the sun. Okay po, natutunan niya ang buhay kung paano na ang tao, yung ginagawa niya, ang lahat, yung hard work niya, ay may kapupuntahan. Ibig sabihin, yung ginagawa niya, mayroong kapupuntahan. Profit, pakinabang. Yan ang sinasabi po ni Haring Solomon. Kaya nga po, yung mga salitang yan ay nakapagbibigay din sa atin ng encouragement na bilang anak ng Diyos ngayon, yung ginagawa mo ngayon, hindi ho sayang yan. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, ang sinasabi rin po ni Solomon, ipagpatuloy po daw natin yan. Ibig sabihin, ganito yan, huwag tayong magsawa, huwag tayong manghinawa na gawin po natin ang lahat ng mga mandato na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano man po yung gift mo, ito mga kapatid, ano man po yung gift mo, kung ikaw man ay kumakanta, kung ikaw man ay tumutugtog, kung ikaw man ay bahagi ng mga technical, part ng technical sa media team, okay po, naku po, pagyamanin mo yan, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Napakaraming tao ng mundo, napakaraming billion people under the sun. Pero isa ka sa pinili ng Diyos upang gawin mo ang mandatong yan para sa ikararangal ng kanyang dakilang pangalan. Kaya po, napakabuti po ng Diyos. Bakit? Kasi kinuha ka niya. At yan ay isang profit mo, isang pakinabang mo, bunga mo. Kaya anuman po yung gift mo, sa alam mo sa ngayon, anuman po yung gift mo ngayon, nako, huwag mo pong ipagkait yan. Huwag kang manghinawa na gawin mo yan in the sight of God, sapagkat yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 6 verse 9, napakahalaga po ang sinabi po ito ni Apostol Pablo. Alam po ninyo kung ano? Pakinggan po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo. Let us not become weary in doing good. Nakita po natin yung sinasabi ko kanina, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti at gumawa ng mabuti. Alam po ninyo, napakaganda na ang Kristiyano, wherever you are, ibig sabihin, saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa mo, kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng mabuti, nako po, nabibigyan po natin ng parangal at karangalan ng Diyos sa buhay mo. Mapapunta ka man sa trabaho mo, nakikilala nila ang Panginoon because of you. Nabibigyan ng karangalan ng Panginoon dahil sa iyo. Kahit nasa trabaho ka. Bakit? Nagiging mabuting empleyado ka Di ba? Pag nagiging empleyado ka, ginagawa mo yung tungkulin mo bilang empleyado, natutuwa ang mga tao sa iyo at ang nabibigyan ng parangal ay ang Diyos na nasa sa iyo. Okay? Kung ikaw naman ay nag-aaral, ngayon, napakahalaga na ginagawa mo talaga yung pag-aaral mo, okay? Nagsusumikap ka mag-aral, okay? Pinapakita mo talaga, subsub ka sa pag-aaral,
Nako, pinapakita mo lang ang Diyos na nasa sayo. Nabibigyan ng karangalan ang Diyos sa buhay mo. Kung mayroon ka naman negosyo at ginagawa mo yung talagang tama para sa negosyo mo, nabibigyan mo ng karangalan ang Diyos na nasa sayo. Bakit? Kasi ginagawa mo yung tama. Kasi gumagawa ka ng mabuti at gumagawa ka ng mabuti. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ano pong sinabi ni Pablo? Uli, let us not become weary in doing good, for at the proper time. O ito yung maganda mga kapatid ko, pakinggan nyo. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Balang araw, ang ginagawa mong kabutihan sa iyong buhay ay mag-aani. Mag-aani ka. Yan ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang payo ni Apostol Pablo, huwag kang mag-give up. Huwag kang subuko. Gumawa ka ng gumawa na mabuti sapagkat balang araw, mag-aani ka ng mabuti. At ang ani mo, yung bunga na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo mga kapatid ko, napakasarap na marinig po natin ngayon sa umagang ito na hanggat po natin ay patuloy na ini-encourage po tayo. Okay po? Yan ang sinasabi po ng Biblia. Alam po ninyo, para magbunga ng marami, ito po yung pinaka-key. Huwag po natin kalimutan yung pinaka-key. The key, ito po, is remaining in Christ. Ano po daw yung key para po daw ang isang Kristiyano ay magbunga ng magbunga? Ito, remaining in Christ. Manatili ka. Abide in Christ. Pakisulat nga po natin yan sa ating mga comment box. Remaining in Christ. Sulat po natin po, the key is remaining in Christ. Yun po yung sinasabi doon sa aklat po ng John, chapter 15, verse 5. Ano pong sabi diyan? Pakinggan po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin, at ako ay sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, at wala kayong magagawa. Ibig sabihin, kung si Kristo ay wala sa inyong buhay, wala kayong magagawa sa inyong mga buhay. Napakahalaga ito, kaya nga alam po ninyo, ang mensaheng ito, ang hamon niya to all people under the sun. Makinig po tayo mga kapatid ko. Napakahalaga na merong Kristo sa buhay po natin. Tandaan po natin yan. Because without Christ in our life, we are nothing. We are nothing on earth. Kaya nga po, ito ngayon ang hamon sa atin mga kababayan. Tayo po sa buhay natin dito sa mundong ibabaw, napakahalaga na meron po tayong kinikilala na Kristo sa buhay po natin sapagkat sa Kristong yan ang nagsabi sa atin na kung mananatili po daw tayo ay magbubunga tayo ng sagana. And that is the key to remain in Christ. Ayan po yung sinasabi po ng aklat po ng Biblia. Kaya nga po, yun ang unang bahagi po natin. Ang ikalawang bahagi po natin na gusto ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat din ng ating mga kaibigan, kakilala at kamag-anak sa umagang ito, a casual commitment to Christ produces a fruitless life. Pakisulat po natin uli yan sa ating mga comment box. Ulitin ko mga kapatid ko ha. A casual commitment to Christ produces a fruitless in life. O fruitless life. Ibig sabihin, hindi nagbubunga. Kapag ka po daw ang Kristiyano, ang tao, yung commitment niya sa Diyos ay hindi ay casual lang. Okay? Hindi puro. Parang kung ikukumpara po natin ang casual, parang hindi ho siya genuine. Yung commitment po na yan. Kaya nga, ang isang Kristiyano minsan, para siyang pinalit. Alam po ninyo yung pinalitaw? Ito po minimeryenda to eh. Okay, ito kahapon, kahapon miniryenda po namin ito. Yung pinalitaw. Lubog-litaw, lubog-litaw.
Kapag ka ang Kristiyano lubog litaw, naka po, ang tawag po natin dyan, casual commitment. Kapag ka po ang isang Kristiyano, talaga pong mainit, malamig, casual commitment po yan. Kapag ka po daw ganyan ang Kristiyano, nako po, eto na. Ayan ay walang magiging mabunga sa kanyang buhay. Yun po yung sinasabi po ng ating number 2. Bakit kamo? Ito po ang sabi po ng aklat ng John, chapter 15, verse 5 to 6. Ito po ang sabi ng Biblia. In this last teaching, Jesus said it clearly, apart from me, you can do nothing. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box yan. Napakaganda eh. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Dapat po maliwanag sa atin yan. Kapag ka wala ka kay Kristo, wala kang magagawa sa buhay mo. Kaya alam po ninyo, sa totoo lang, kawawa po ang mga taong wala kay Kristo. Okay? Napakahalaga. Kung ang tao ngayon, inaasahan lang niya yung mundong ito. Ang sabi ng Biblia, siya ang pinakakahabag-habag sa mundong ito. Bakit? Ang inaasahan lang niya itong mundong ito. Pero sa mga Kristiyanong ang inaasahan nila ay si Kristo, nako po, yan ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo na hindi mo pagsisiyan nang tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo at nanatili ka sa ating Panginoong Jesucristo kahit anong mangyari na pagdaanan natin sa buhay. Okay? Ay nagiging matapang tayong harapin ang hamon ng buhay. Kaya nga, sabi po ng talata, if anyone does not remain in me, pakinggan po ninyo, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. Wala na, useless na, mga kapatid. Tandaan po natin yan, paano ka magbubunga? Paano magbubunga ang tao kung hiwalay siya kay Kristo? Kaya nga po, napakakawawa po mga kapatid. Kaya nga, ang hamon natin ganito, habang buhay tayo, habang malakas tayo, habang may kakayahan tayo, yan ang unahin natin kasi yan ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, kung sa buhay natin, ay talagang hindi dapat casual commitment, kundi yung commitment natin buo. Okay? Buo sa Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon para tayo po ay maging mabunga sa mundong ito. Kaya nga, alam po ninyo, meron po tayong alimbawa dyan sa aklat po ng mga Gawa, chapter 2, verse 42. Ito po, sabi po ng Biblia. They devoted themselves. Okay, mga kapatid po natin yan. Yung unang mga Kristiyano po ito, makikita po natin sa aklat ng mga Gawa. To the apostles, ito pa, apostle teaching, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ibig sabihin itong mga Kristiyanong ito, sa araw-araw ng buhay nila, hindi sila nagsasawa. Yung salitang they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi sila nagsasawa na turuan sila ng salita ng Diyos. Hindi sila nagsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Hindi sila nagsasawa na manalangin. Hindi sila nagsasawa na makibahagi sa mga kapatiran po natin sapagkat alam nila ay magbibigay ito sa kanila ng kalakasan. Ito, yung halimbawang ibinigay ng aklat po ng Biblia mula po sa aklat ng mga Gawa. Ito po yung mga unang Kristiyano na nagpakita po ng napakagandang karakter o attitude sa pagiging isang anak ng Diyos. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Kaya nga po, alam po ninyo, meron po sinabi si Dr. Lucas, chapter 9, verse 62. Ito po sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow, okay, and looks back is fit for service in the kingdom of God. Yan, ano po yan ilustrasyon po yan mga kapatid ko po. Totoo naman yan Sino po bang pagkahawak sa araro, tumingin sa likod? Pagkahawak ng isang araro, dire-diretso yan. O na-experience po ng lingkod po ninyong humawak ng araro. Tapos po may kalabaw sa harapan. Pagkahawak mo ng araro, nakapokus ka. Tinitiyak mo na
na ano po yung lupa. Okay? Pero walang nakahawak ng araro ay pagkahawak ay tumitingin sa likod. Wala po. Mahirap. Kaya nga itong mga bagay nito, dapat alam po ng isang Kristiyano, kung tayo po ay naging Kristiyano, kailangan po nakapokus tayo. Nakatingin tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung sinasabi po ng aklat ng Biblia. Kaya nga may sinabi po ang Proverbs chapter 16 verse 3, para po tayo ay laging magtagumpay sa buhay. Ano po sabi niya? Eto, commit to the Lord whatever you do. O, yan ang maganda. Okay? And He will establish your plans. Ano po ang sabi po ng Biblia? Commit to the Lord whatever you do. Alam po ninyo, ito lalo na sa mga young people po natin ngayon. Makinig po kayo, young people. Kasi alam ko, may mga pangarap kayo, may mga gusto kayong marating sa buhay. Okay? Alam ko, pinaghahandaan niyo ang buhay, lalo na sa inyong kinabukasan. Huwag na huwag po ninyong kalilimutan ang talata ng Proverbs chapter 16 verse 3. Ang sabi po ng Biblia ni Haring Solomon, commit to the Lord whatever you do or whatever you plan. Okay? And He will establish your plans. Kapag ka po yung inyong mga pangarap, yung inyong mga plano sa buhay, ay talagang ibinigay nyo sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos, magtatagumpay ang mga planong yan na pinaplano po ninyo. Mahalaga sa inyo ito, mga kabataan. Okay? At sa lahat ng mga kapatid po natin, na may mga plano sa buhay. Okay? Tandaan po natin, i-commit po natin sa Diyos ang lahat ng yan. Ipagkatiwala natin sa Diyos yan. Huwag po sa sarili nating kakayahan at karunungan. Kasi mahirap yan. Alam mo, minsan, marami nagkakamali nito minsan po kasi, sa kanilang sariling kaalma at karunungan, akala ay kakayanin ang lahat. Naku po, malaking problema po yan. Hindi. Napakarami po ng mga tao na talagang marurunong, na talagang ginawa ang lahat. Pero tignan po ninyo sila ngayon, hindi sila masaya. Hindi lahat nagtatagumpay. Why? Kasi nga, wala sa kanila ang Panginoon Kaya nga po, napakapalad mo, kapatid. Bakit? Kasi ikaw ay meron kang Kristo sa buhay. Okay. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ano man ang gawin mo, i-commit mo yan sa Panginoon. Okay? And He will establish your plan. Ang gatlo pong bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, ito po yung pinakahuli na po natin, mga kapatid ko po. Ito, the harvest from our lives belongs to God. Yung po daw inaani ng ating buhay ay para sa Diyos. Ano man po daw yung ma-achieve mo sa buhay. Ito, tingnan po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Ano man po yung ma-achieve mo sa buhay. Okay? Ano man yung makuha mo sa buhay. Lahat ng yan para sa Diyos. Belong to God. Nagbibigay yan ng karangalan sa Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, Jesus made it clear right from the start. Alam po ninyo yan sa simula pa lang. He is the vine and we're the branches. The fruit may appear from the work of our lifetimes. But just as a branch has complete dependence upon the vine, we have complete dependence upon Christ. Never has a branch own the vineyard. And never should any Christian boast about his or her personal harvest. The branch produces fruit for the vineyard owner. Our fruit is produced for the glory of God. Maliwanag nawa yan, mga kapatid ko, sa ikatlong bagay po nating pinag-uusapan. Ano man pong anihin ng ating sarili, ano mang anihin natin sa buhay po nating tagumpay, tandaan natin yan, para sa Diyos po yan. Kasi po tayo branches lang. Ang puno, si Kristo, ang puno ng ubas. Okay? Kaya nga, para magbunga ka, nakadikit ka sa puno. Kaya yung bunga mo, ang may-ari niyan, yung puno. And that is Jesus Christ. Okay po? Kaya nga, sabi niya, hindi tayo pwedeng magmalaki. Okay? Hindi tayo pwedeng magyabang sa Diyos. Kasi nga, yung ating
inani ay hindi ho atin. Yan ho ay sa Diyos. Kaya dapat alam ng Kristiyano yan, kung sa Diyos yan, dapat marunong tayo, matuto tayong ibigay sa Diyos yan. Ang problema ngayon, hindi eh. Minsan sinosolo po natin eh. Yung mga inaani natin sa buhay, sinosolo natin. Hindi natin ibinibigay yung para sa Diyos. Naku po mga kapatid ko po kay Kristo, napakahalaga na marinig nyo sa umagang ito. Anong manganihin mo sa buhay? Huwag mong kalilimutan ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat anumang inani mo, hindi mo inani sa sarili mo yan. Sapagkat yan ay binigay sa iyo ng Diyos. At yan ay para sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid ko, dapat po alam po natin yan. Kung ano yung para sa Diyos. Ibigay po natin yung para sa Diyos. Sapagkat para sa Kanya yan. Kaya ka nagtagumpay ay dahil sa Kanya, hindi dahil sa iyo. Okay po yan. Nawa po ay maliwanag po sa atin yan. Kaya nga maliwanag po yung sulat ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa Corinto chapter 9 verse 10. Ano po ang sabi po ng Biblia? Pakinggan po natin. Now he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Nako naman, napakagandang talata. Huwag po natin kalimutan niya, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, ang Panginoon yung nagsusupply ng lahat ng pangangailangan po natin. Okay po? Ano man ang pangangailangan natin, our God is our supplier. Kaya nga napakasarap sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Napakasaya. Bakit? Kasi yung God natin, alam niya kung anong kailangan mo eh. And He will supply your needs. Oh, yun ang sinasabi niya. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ito pa, He will supply and increase. Oh, ito pa yung maganda. Your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Napakabuti talaga ng Diyos natin. Mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, ang mensaheng ito ngayon, mga kapatid ko, ay napakahalaga na malaman natin kung sino ang Diyos mo at kung ano ang pwedeng magawa ng Diyos mo. Kasi sa totoo lang po naman, naku po, kung wala po ang Diyos natin, saan kaya tayo pupulutin? O, sa kangkungan. O, kasi wala tayong magagawa in our own. Yun ang mahalagang malaman mo. Without Christ in your life, you are nothing in this world. Kaya kapit po tayo. Okay? Dagdagan na natin ng dagdagan ng paggawa ng mabuti. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, alam po ninyo, meron pong sinabi ang Deuteronomy chapter 24 verse 19. Ito po ang sabi po ng aklat ng Biblia. When you are harvesting in your field and you overlook a sheep, ito po maganda ha, pakinggan nyo. Do not go back to get it. Leave it for the foreigner, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God may bless you in all work of your hands. Napakahalaga po. Alam po ninyo, meron akong naalala dyan eh. Si Boaz. Okay? Yun ang napangasawa po ni Ruth eh. Okay? Kasi meron siyang bukid. O nagagapas siya ng palay. Okay? Nakita niya, namumulot ng palay si Ruth. Ang ginawa po niya, binibigyan, tinitira. O hindi kinukuha. Kasi alam niya mayroong makikinabang na tao. Yan ang sinasabi po ng Deuteronomy. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yung pagtulong natin sa kapwa ay mahalaga. Okay? Kapag ka po kayo ay patuloy na ginagamit ng Diyos at kayo ay tumutulong sa inyong kapwa, ang sabi po ng Biblia, the Lord your God may bless you in all the work of your hand. Ano mang ginagawa mo, ano bang resources na pinanggagalingan ng ginagamit mo sa buhay mo sa araw-araw para mabuhay ka, lalong pagpapalain ng Diyos po yun. Amen po ba doon? Kung ikaw ay patuloy na tumutulong sa lahat ng mga tao dahil may kakayahan kang tumulong, tandaan mo to, lalo kang pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung sinasabi po ng aklat ng Biblia. Okay po? At yan yung tatlo na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa umagang ito. Doon po sa paksa po natin for basket.
Okay po, and choose one. In our conclusion, sa atin po sa umagang ito mga kapatid ko, pakinggan po ninyo yung conclusion po natin. Which basket would you like to present to Jesus? Kanina, in my introduction, pinakita ko sa inyong mga TV screen yung 4 na klase ng basket. Okay. Mamili po kayo ngayon sa 4 na yan kung ano yung gusto nyong i-present sa Diyos. When you meet Him, kapag ka nakita nyo ang Diyos, halimbawa po, dumating ang Diyos, aling basket dyan ang ipe-present mo sa ating Panginoon? Yung an empty one, yung walang laman, yung pong ay one partially filled, yung konti lang ang laman, o yung pong tinatawag na one that's got a good bit of fruit in it, hold up for basket. Yung pong ikatlo, yung pong medyo may laman. Okay, at ang ika-4, eto, yung sagana, hitik, sobrang laman ng basket. Okay, sa umagang ito, mga kapatid ko, would you like to give Jesus a basket so filled with fruit that it can, okay, all be contained? At ang sasabihin po ng ating Panginoon sa bawat mga anak ng Diyos na ang pinili ay yung basket na hitik sa laman, sagana, apaw ang laman. Okay, ang sasabihin po ng ating Panginoon, well done. The Lord will say in the moment, well done, my good and faithful, my fruitful servant. Kasi nga, sa pagharap mo sa Diyos, ikaw ay hitik sa bunga. Ikaw ay sagana sa bunga. Ikaw ay umaapaw sa mabuting bagay. At sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, well done, my fruitful servant. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ang mensaheng ito muli ay nagbigay sa atin ng kalakasan upang patuloy na palakasin ang bawat buhay po natin sa mundong ito, na tayo ay kailangan magpatuloy at magpatuloy, maging matapang na harapin ang hamon ng buhay. At wag po tayong hihiwalay sa puno ng ubas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, because the key of a successful life is to remain to Jesus Christ. And that is the key. Nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, ay maliwanag ang mensaheng ito sa inyo. At panalangin ko, nawa po bawat isa sa atin mula po sa amin hanggang sa inyo at sa lahat ng ating mga kamag-anak, kaibigan na nakakikinig nito at nakakapanood nito. At sa lahat din ng ating mga kababayan na nakakasama po natin, huwag nating kalimutan, without Christ in our lives, we are nothing and nothing and nothing. Maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng dakilang may kapal. Mabuhay po tayo, mag-ingat po tayo, manalangin po tayo. Nawa po ay magkita-kita na po nga tayo. Dahil alam ko, ang panalangin natin ay patuloy na didinggin ng dakilang may kapal. Maraming po salamat and God bless us all. Ngayon po ay dumako tayo sa ating pagbibigayan. At narito po atin pong pakinggan ang sinasabi sa unang hari, Kabanata 17, talataang 7 hanggang sa mga sumusunod. At ganito po ang ating mababasa. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umulis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh,
ang iyong ang iyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming munting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumagot ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda, dumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. At tayo po'y manalangin. Muli po, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat muli sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa mga salita mo ito, kami po, O God, ay lumalakas. At kami, Panginoon, dahil sa aming panananalig sa iyo, kami, Panginoon, ay magkakaroon kung kami ay lubusang manalig sa iyo. Gaya ng sinabi ni Elias, Panginoon, kami sasagana ang aming buhay, hindi kami mauubusan kung kami lamang ay susunod sa iyo. Kaya Panginoon, itong aming mga handog na ito, bigyan mo po kami ng lakas ang aming pagtatrabaho, bigyan kami ng maayos na kalusugan, ingatan kami sa aming mga ginagawa. At ito, Panginoon, ang aming mga handog na ito sa iyo ay tanggapin mo. At ito'y pagpalain, Panginoon, hanggang sa ito, O God, ay magamit namin sa iyong iglesia na itong mga bagay na ito, Panginoon, ay ang hikayat namin ang marami na maibalik sa iyong paanan. Kaya, O God, tulungan mo ang bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, pagpalain mo, Panginoon, hanggang sa kami, Panginoon, ay masunod namin ang kalooban mo, na ikaw lamang ang aming Diyos na pagsusulitan. Kaya, O God, maraming salamat muli sa iyo sa lahat ng pagpapalang ibinuhos mo sa amin. Sa kabila ng aming naranasan, ay kami hindi nagkukulang dahil kami nananalig sa iyo. Panginoon, maraming salamat muli. Ito po ang aming hiling dinadalangin sa iyo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen.
closing song, awitin po natin, Save. Ako'y namamanga sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tagat. Hanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tagat. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Isang magandang umaga po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po muli ay manalangin sa ating Panginoon. Sa iyo, aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umaga pong ito ay uli na naman kaming nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sapagkat kami po ay muling nakatapos ng aming pong pananambahan sa umagang ito. At muli po ay nagpapasalamat din kami sa inyong kabutihan, sa mga ginamit niyong muli sa oras na ito. Ang mga kabataan na nagbigay ng mga papurisong patungkol sa inyo, O Diyos. Ganon din po ang media team na lagi niyong ginagamit upang ang pananambahang ito ay maging malinaw, malakas na mapakinggan sa amin pong mga tahanan. At ganoon din pong muli ay pinagpapasalamat namin ang karunungang ipinagkaloob nyo at lakas ng loob sa inyo pong mensahero. Walang iba kundi si Pastor Enrico Puno na amin pong napakinggang muli ang inyong mga banal na salita. Salamat po sa inyong ginamit upang
pananambahang ito ay mapakinggan muli, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging ganoon din po sa ibang bansa na mga sumusubaybay sa gawain ito ng Imus Church of Christ. Kaya po Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Kahit po kami ay nasa aming pong mga tahanan at yung iba naman ay nasa ibang bansa, ay walang dahilan upang hindi po mapakinggan at mapanood ang pananambahang ito. Salamat po sa technology muli na aming pong naratnan sa aming panahon, na kami po ay nakakapanambahan pa kahit medyo mahigpit pa ang aming pong gobyerno. Dalangin namin, O Diyos, sa mga darating na buwan o linggo, kung inyo pong loloobin, nawa ay tuluyan na pong mawala ang sakit na COVID-19 sa aming pong bansa, upang sa magkaganon ay magkaroon na po ng face-to-face na pananambahan. Alam ko po na nananabik na ang bawat isa, ang inyong mga anak, na magtipon-tipon, sama-samang nagpupuri sa inyong banal na pangalan, na ito po ay ginagawa sa inyo pong bahay dalangin. Kaya po Panginoon, salamat po sa mga resulta namin pong napapanood sa television, na kumukonti na po ang nagkakasakit sa COVID-19. Nawa po, dalangin namin na ito po ay magpatuloy upang sa magkagayon ang lahat po ng dating normal ay maibalik na. Ang aming po mga anak na pag-aral ay magkaroon na rin po ng face-to-face kung yung loloobin, at lalo na po ang mga fellowship na ginagawa sa mga churches sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa, O Diyos. At ganoon din po Panginoon ay muli po kami nagpapasalamat din sa nagdaang isang linggo. Kami po ay inyong iningatan, ginabayan sa aming pong paghahanap buhay, na inilayo sa anumang kapahamakan at sakit na COVID-19, O Diyos. Kaya po, O Diyos, dalangin namin na nawa ay ito pong darating na isang linggong muli. Nawa po Panginoon, ang hiling namin sa inyo, O Diyos, ang gabay at patnubay muli ang inyong ipagkaloob sa amin. Kung gaano nyo kami iningatan noong isang linggo, muli po hinihiling namin sa inyong makapangyarihang mga kamay, O Panginoon, na nawa ay balutin nyo kami muli ng inyong banal na dugo, upang sa magkagayon ay kahit saan kami pumunta, ay kami po ay protektado, sapagkat kami po ay inyong kasama, O Diyos. Kaya po, dalangin ko rin ang aming po mga kapatid din na nasa ibang bansa. Ingatan nyo rin sila, Panginoon. Gabayan din sa kanilang paghahanap buhay. Naway ilayo nyo rin sila sa anumang disgrasya, sakit, upang sa magkaganon sila rin po ay mabuhay ng maligaya doon sa kanilang pinagtatrabahuhang bansa. At dalangin ko rin po yung mga nag-vaccine naman itong linggo, Panginoon, na naway wala naman po maging masamang epekto sa kanilang katawan lupa, Panginoon. At dalangin ko rin po na nawa ay yun namang mga wala pa, na hindi pa nababaksinan, O Diyos, kung inyo pong loloobin, nawa ay sila rin po ay magpabaksina, upang sa magkagayon ay wala na pong maging problema, sapagkat pagdating ng takdang panahon ay pwede na po kaming mag face-to-face sa pamamagitan ng pananambahan na sama-samang nagpupuri na walang anumang pinoproblema, dahil kami po ay protektado ng vaccine. Subalit, Panginoon, ang tunay na nagpoprotekta ay kayo po, Panginoon. Dalangin lang namin, O Diyos, na nawa po ay ganun din ang aming mga kabataan, na ngayon po ay pwede na rin magkaroon ng vaccine. Nawa ay
kung yung loloobin, sila rin po ay maturukan ito upang ang aming po mga kabataan na lalo-lalo na po dito sa mga music team ay maging walang problema sa kanila pong pagpapractice. Alam ko po, Panginoon, na nasa inyo po talaga ang aming pong paniniwala na kami po inyong iingatan, subalit kami rin po ay sumusunod sa patakaran ng aming gobyerno upang sa magkaganon ay ang mga meron nito ay hindi na mahawa ng COVID-19, Panginoon. Kaya purihin ka sa inyong kabutihan, O Diyos. At ngayon naman po ay dadako naman kami sa pagpapasalamat muli dito naman po sa mga may kaarawan namin po mga kapatid. Sa October 25 po, si Sister Roselyn Ordonio. October 26, Brother Ruel Ahero. October 29, Sister Charlene Encabong. October 31, Sister Sophia Urmanita. Dalangin ko po, Panginoon, na mga nasabing inyo pong mga anak ay pagkalooban nyo pa ng magandang kalusugan at mahaba pang buhay upang sila po ay mabuhay pa ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin ko rin po na sila ay gamitin nyo, Panginoon, sa inyong banal na ubasan upang ang natitira pa nilang buhay ay maipaglingkod nila sa inyong iglesia dito po sa Imus Church of Christ. Kaya po maraming salamat po sa inyong kabutihan, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na huwag niyo lamang po kami pagkulangin sa aming pong pangangailangan sa araw-araw. Kaya po, Panginoon, ito po ang aking dalangin. Sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, ang pakikiisa ng inyong banal na Espiritu na sumasa amin, Panginoon. Amen. Tanggapin na po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ay siya muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa ng dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay na walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo, magpakailanman. Amen.